isang nakakalungkot sa nangyaring anomalya o korupsyon dito sa DPWH, partikular sa flood control projects, ay sapagkat ang ilang nasasangkot dito ay itong ating mga politiko, itong ating mga public servant na tinatawag, senators, congressmen. Hindi pa natin sila hinuhusgahan sapagkat hindi pa sila napapatunayang nagkasala dito. Pero kung ito nga ay totoo, ito ay talagang nakakalungkot. Sapagkat sila ay inaasahan na maglilingkod sa bayan, dahilan kung bakit sila tinatawag na public servants, pero sila pa ang ilan sa mga nasasangkot dito. Muli ipinapakita dito ang kabulukan ng puso o kalooban ng tao. At hindi ganito ang marapat na mangyari sa atin. Yan ang dahilan kung bakit tinutunghayan natin sa ating serie ngayon sa buwan ng ating anibersaryo ang may kinalaman sa panloob na kalalagayan ng tao at hindi ang panlabas nito. At partikular nating tinutunghayan ang mga eskriba at mga Pariseyo. At sa pangalawang pagkakataon nga po, inimbitan ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 7. Tutunghayan natin ang talata lamang po 14 hanggang 19. Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 7, mula talatang 14 hanggang 19. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Muli niyang pinalapit ang maraming tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat sa akin at inyong unawain. Walang anumang nasa labas ng tao na pagpasok sa kanya ay nakapagpaparumi sa kanya, kundi ang mga bagay na lumalabas sa tao at nakapagpaparumi sa tao. Kung ang sino man ay may pandinig na ipandirinig ay makinig." Nang iban niya ang maraming tao at pumasok siya sa bahay, tinanong siya ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Sinabi niya sa kanila, "Kayo rin ba ay hindi nakakaunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakapagpaparumi sa kanya? Sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At ito'y inilalabas sa tapunan ng dumi. Sa ganito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain." Sa ating nakarang mensahe, nakita natin na nagkaroon muli ng komprontasyon ng ating Panginoong Hesus sa mga religious leader ng bansang Israel, ang mga eskriba at mga Pariseyo. At sa pagkakataon nga pong ito ay may kinalaman naman sa hindi daw paghuhugas ng kamay ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus bago kumain, kung ito man ay tinapay. Nabanggit ko na bukod sa nakasulat na kautusan, itong Torah, meron ang mga Hudyo na tinatawag na oral tradition. At ito ay umiiral sa panahon ng ating Panginoong Hesus hanggang sa ito ay matuluyang maisulat sa Misna noong AD 200. At ito ay naisulat pa sa ibang mga sulatin gaya nga ng Talmud. At isa sa mga ito ay itong paghuhugas ng kamay bago kumain. Ito ay may kinalaman sa tinatawag na ceremonial purity. At ito ay napakahalaga para sa kanila. Halos lahat ng Hudyo ay sumusunod sa tradisyon o kaugalian na ito. Ay kaya kung iisipin nyo, magkakaroon talaga ng problema ang ating Panginoong Hesus sa mga religious leader na ito, sapagkat bilang Hudyo, lalo pa bilang isang guro, kung ito ay inaasahan sa kanyang mga alagad, lalo na siya bilang isang guro, baka siya pa nga ang inaasahan ng mga tao na magtuturo sa kanyang mga alagad. Pero dito ipinakita ng Panginoong Hesus, partikular sa concern nila sa nagpaparumi sa tao, na pinakita dito na hindi ito ang tunay na nakapagpaparumi sa tao. Kung iniisip ng mga eskriba at mga Pariseyong ito na ito ang sanhi para ang isang tao ay maging marumi o hindi maging katanggap-tanggap sa Diyos, nagkakamali sila. At dito nga ay
Ipinakita ng Panginoong Hesus ang tunay na nakapagpaparumi sa tao. At yun na hindi yung pumapasok sa kanyang tiyan, kundi ang lumalabas dito. Kaya ito yung aking simpleng mensahe. Ang tunay na nakapagpaparumi sa tao ay hindi ang panlabas na gawain nito, kundi ang lumalabas sa kanyang puso. Ang tunay na nakapagpaparumi sa tao ay hindi ang panlabas na gawain nito, kundi ang lumalabas o yung gawain ng kanyang puso. Alam nyo, sa account ni Mateo sa Kabanata 15, noon daw pong sabihin ng Panginoon, ang talinghagang ito kung ano yung tunay na nakapagpaparumi sa tao, nasaktan daw po ang mga taong ito. Nasaktan daw ang mga eskriba at mga Pariseo. Anong dahilan nito? Sapagkat buong buhay nila, wala silang ginawa, kundi ang sundin, ang tradisyon nila, yung mga kaagwalian na itinuro sa kanila ng matatanda, ng kanilang mga ninuno. Imagine, buong buhay nila, ganun ang doon umiinog ang kanilang buhay, pero ngayon ay sinasalungat sila. Ngayon ay itinutuwid sila ng Panginoon. Anong magiging resulta noon? Ay talagang masasaktan sila. At ganun nga nangyari sa kanila. Pero ipinakita dito ng Panginoon na ang kanilang turo ay hindi magdadala sa tunay na kalalagayan ng tao. Meron dapat na kalagyan ng tao, nararapat sa isang tao. Ipinakita ng Panginoong Hesus sa pagsasabi niya ng talinghagang ito, hindi iyan ang tunay na makapagdadala sa dapat na kalalagyan o dapat kauwian ng isang tao. Katunayan sa account ni Mateo ay sila'y tinawag na mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag daw ay umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Ganyan ang pinakita ang turo ng mga taong ito. Walang basihan, lalong higit mapanganib. Kaya dito ay may dalawang bagay, dalawang katotohanan na makikita tayo sa ating teksto. Una, ang panlabas na gawain ay walang kinalaman sa kasalanan. Ang panlabas na gawain ay walang kinalaman sa kasalanan. At pangalawang bagay, ang kasalanan ay may kinalaman sa kalalagayan ng puso. Ang kasalanan ay may kinalaman sa kalalagayan ng puso. Sa tingin ko, ang dalawang bagay na ito ay pwede nating makita sa ating teksto. So yung unang bagay na ipinapahiwatig dito, lalo pa ng ating Panginoong Hesus, ang panlabas na gawain ay walang kinalaman sa kasalanan. Muli, maalala nyo na ang dahilan kung bakit sinita muli ng mga taong ito, ng mga skriba at mga Pariseo ang Panginoong Hesus, ay dahil daw sa pagkain ng kanyang mga alagad na hindi muna naghugas ng kamay. Nakita natin sa ating nakaraang serye, nagkaroon ng mga komprontasyon, pagsita ang mga taong ito sa Panginoong Hesus. Sa pagkakataong ito, bago yung marahil magiging komprontasyon niya in the future sa Jerusalem, ito yung pinakahuli at pumapatungkol nga sa bagay na ito. Ang hindi paghuhugas muna ng kamay ng kanyang mga alagad. Ito yung kanilang mga paghihimutok ng mga taong ito. Ang dahilan nga nito ay sapagkat sa pamamagitan nito ay magiging marumi ang isang tao. Yan ang malinaw sa kanilang mga kaugalian. Pero malinaw na hindi ito ang sanhi, hindi ito ang dahilan para ang isang tao ay maging marumi o hindi maging katanggap-tanggap sa Diyos. So ang panlabas na gawain, anumang ritual ito, ay walang kinalaman sa pagiging makasalanan ng tao dahilan ng hindi pagtanggap ng Diyos. Dahilan para hindi siya tanggapin ng Diyos. Walang ganon. Sa unang tingin, parang napakaganda ng hangarin ng mga taong ito. Isipin nyo na para hindi ka maging marumi sa harap ng Diyos, kahit sa pagkain at sa iba pang bagay, kailangan mong mag-ingat. Parang okay naman yon.
Pero anong kinalaman ng pagkain sa puso? Anong kinalaman ng pagkain sa kalooban? Ang pagkain matapos pumasok sa bibig, tapos dadaan sa tiyan. Pagkatapos dadaan lamang siya sa natural na daanan nito. Ganyan kasimple ang sinasabi dito. So kung ganun siya kasimple, anong kinalaman ng pagkain para maging marumi ang isang tao? Anong kinalaman ng pagkain para hindi siya maging katanggap-tanggap sa Diyos? At ito ang simpleng sinasabi dito ng Panginoon. Sabi niya, pinalapit ng mga tao, unawaan yung mga bagay na to. Kaya wag nating tingnan o husgahan ng isang tao sa kanyang panlabas lamang, marahil sa kanyang ginagawa lamang. Bagaman marahil sa tingin natin, tila mali ang ginagawa ng isang taong ito o marahil ng isang kapatid, pero may kinalaman ba ito sa kanyang puso? May kinalaman ba ito sa kanyang kalooban? Alam niyo, madaling maghusga sa panlabas na gawain ng tao. Makita mo lamang ang isang tao, marahil ang iyong isang kapatid na gumagawa ng tila hindi mo gusto, ng tila hindi sumasang-ayon sa'yo, pwede mo nang masabi na siya'y makasalanan. Pwede mo nang masabi na siya'y nagkakasala. Makita mo lamang ang isang tao na gumagawa ng tila lampas sa iyong pamantayan, marahil meron kang standard, pero dahil hindi yun ang nakikita mo, marahil pwede mong masabi na nagkakasala siya. Base sa iyong pamantayan. Pero yun ba yung pamantayan ng Diyos? Iyon ba yung basihan ng kasalanan? At ito nga ang mali ng ibang mga simbahan na ang basihan o ang pagtingin sa kasalanan ay masyadong panlabas. Masyadong artipisyal. Kuminsan, tinitingnan na lamang nila ito sa kasuotan. Kuminsan, tinitingnan na lamang sa inumin. Kuminsan, tinitingnan na lamang sa mga practice. Anong kinalaman ng damit o kasuotan sa kasalanan? Anong kinalaman ng damit o kasuotan sa harap ng Diyos? Anong kinalaman ng alak o wine sa kasalanan? Anong kinalaman ng mga practices marahil meron ng mga iglesia o isang Kristiyano? Ano yung mga halimbawa nun? Marahil panunood ng TV, panunood ng sine, para masabi na ikaw ay nagkakasala sa Diyos, para masabi na ikaw ay hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. Anong kinalaman ng mga bagay na yon? Hindi ko sinasabi na kahit ano na lamang ang iyong isuot, lalo pa sa iyong marahil sa panambahan. Hindi ko sinasabi na kahit anong gusto mo na lang. Hindi ganoon. Hindi ko sinasabi na magpakalasing ka. Hindi ko sinasabi na manood ka ng TV, manood ka ng sine, manood ka ng concert kahit sa oras o araw ng panambahan. Hindi. Pero wag mong tingnan dyan ang kasalanan. Wag mong tingnan dyan ang relasyon sa Diyos. Ang relasyon natin sa Diyos ay hindi nakikita sa napaka-artipisyal na gawain lamang. Hindi. Katunayan, kapag dyan mo tiningnan ang kasalanan, mahuhulog ka sa legalismo. Ano ibig sabihin ng legalismo? Ang basihan ng kabanalan panlabas. At hindi marapat na ganito ang mangyari sa atin mga kapatid, sapagkat iyan man ay salungat sa salita ng Diyos. Mayroong mga tao sa iglesia na wala nang ginawa kundi ang mamuna sa kanyang kapatid. Mga kapatid, kung ang basihan ng iyong pananita, kung ang basehan lamang ng iyong pananita sa iyong kapatid ay dahil sa nakikita mo sa kanya, masyadong panlabas.
Mali yun. Hindi natin sinasabi na walang lugar ang pagsita sa isang kapatid, pero iyon ay kung siya'y nagkakasala. Iyon ay kung siya'y lumilihi sa salita ng Diyos. Pero kung hindi siya nagkakasala, kung hindi siya lumilihi sa salita ng Diyos, wala kang dahilan na sitahin siya. At dito tayo kaiingat mga kapatid. Isang dahilan kung bakit merong sigalot sa iglesia ay dahil sa paninita na walang basihan. Alam nyo, madaling magturo sa iba pero mahirap ituro ang sarili. Ang mga eskriba at mga Pariseo, napakadaling mag-akusa. Napakadaling mamuna, napakadaling manita, pero hindi maakusahan ng sarili. Ganito ang mga taong ito. Hindi marapat ganito ang mangyari sa atin mga kapatid. Sa mundo na meron tayo ngayon sa technology, partikular sa AI, artificial intelligence, gaya ng alam natin na hindi lahat ng marahil pwede nating makita dito ay totoo. Marahil kung minsan ay fake. Nakakagulat na kung minsan yung isang karakter doon, sobra akong nagulat, hindi pala siya tunay na tao. Nagagawa ng technology ito called AI. Hindi pala siya tao. Hindi siya tunay na karakter. Kung minsan ganyan lang natin tinitingnan o hinuhusgahan ng isang tao, masyadong panlabas, masyadong artificial, hindi ko alam. Nawalan ako ng panahon kung ano bang history ng bakit tinawag na artificial intelligence. Pero kung minsan ay ganyan lamang ang pagtingin natin sa isang tao, ang aking simpleng hamon ay laliman mo ang iyong pagtingin sa kasalanan. Hindi sa panlabas lamang. Ang kabalintunaan o irony na makikita natin sa mga eskriba at mga Pariseyong ito, sobra silang mag-ingat sa kautusan, pero hindi nila naunawaan ang kasalanan. Napakababaw na naging pagtingin nila dito. Maalala nyo na ang dahilan kung bakit meron silang tradisyon called Misna ay para mabantayan ng kautusan. Nabanggit ko last time na yung Misna, ito daw yung parang naging bakod nila. Kaya parang Misna means offense of Torah. Parang bakod ng Torah. Pero hindi nila naunawaan kung ano talaga ang kasalanan. Kung ano talaga ang sinasabi ng kautusan. Kung ano talaga ang prinsipyo nito. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus sa tinatawag na 7 woes sa Gospel of Matthew sa Kabanata 23, talatang 16 hanggang 19. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay na nagsasabi, kung ipanumpa nino man ang templo, ay wala yung kabuluhan. Ngunit kung ipanumpa nino man ang ginto ng templo, siya ay may pananagutan. You have to perform it. Kayong mga mangmang at mga bulag, alin ba ang higit na dakila? Ang ginto o ang templo na nagpapabanal sa ginto? At sinasabi ninyo, kung ipanumpa nino man ang dambana, ay wala iyong kabuluhan. Ngunit kung ipanumpa nino man ang handog na nasa ibabaw nito, siya ay may pananagutan. Dapat niyang tupdin iyon. Kayong mga bulag, sapagkat alimbang higit na dakila, ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog. Nagpatuloy pa ang ating Panginoong Hesus, talatang 23, kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iikapo kayo ng yerbabuena, ng anis at ng kumino, at inyong pinababayaan ng higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, ang habag at ang pananampalataya.
Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ng iba. So mapapansin nyo, nangyari sa mga taong ito. Naunawaan nila ang bawat bahagi, bawat detalye ng kautusan, pero hindi nila makita ang ibig sabihin nito. Kaya kaiingat tayo dito mga kapatid. Baka magmukha tayong napakagaling sa salita ng Diyos. Left and right. Kahit saan tayo dalhin, marahil meron tayong pwedeng masabi. Pero baka mababaw ang pagkaunawa natin sa kasalanan, and that is legalism. Huwag sana tayong mahulog sa bagay na to mga kapatid. Nung ako'y nasa denomination pa, ang sabi sa akin ng aking kamanggagawang pastor noon, Pastor, kung ikaw ay iinom din lamang ng wine, ng red wine, uminom ka na ng matapang na alak. Ang dahilan niya doon ay sapagkat pareho din naman daw yun. Pareho din naman daw kasalanan yun. Hindi ganun. Walang basihan ang kanyang sinasabi. So wag ganoon ang maging pagtingin natin. So ang panlabas na gawain ay walang kinalaman sa kasalanan o sa pagiging marumi ng isang tao. Subalit pangalawang bagay, ang kasalanan ay may kinalaman sa kalalagayan ng puso. Kabaligtaran sa pagtingin ng mga eskriba at mga Pariseo sa kasalanan, ipinakita dito ng Panginoong Hesus kung ano talaga ang nakapagpaparumi sa tao. At iyon ay kung anong laman o kalalagayan ng puso ng isang tao. Muli, nais ko lamang basahin ang talatang 14 hanggang 15. Muli niyang pinalapit ang maraming tao, sinabi sa kanila, makinig kayong lahat sa akin at inyong unawain. Walang anumang nasa labas ng tao na papasok sa kanya ay nakapagpaparumi sa kanya, kundi ang mga bagay na lumalabas sa tao nakapagpaparumi sa tao. So ang simpleng itinuturo sa atin dito ay ang suliranin ng tao ay hindi ang panlabas na gawain nito, kundi ang ginagawa ng kanyang puso. Alam natin ang pinakasentro ng pagkatao ng isang tao. At iyon ay ang kanyang puso. Ibig sabihin, ito ang kanyang pagkakakilanlan. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng makilala ang isang tao sa kanya lamang ginagawa, kundi kung sino talaga siya sa kanyang kalooban. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng puso ng isang tao. Kung ano ang puso ng isang tao, iyon din siya. Kaya ito dapat ang higit na binibigyan natin ng pansin mga kapatid. Nakita natin sa ating nakaraang mensahe na ang mga eskriba at mga Pariseo ay tila gumagawa ng mga bagay patungkol sa Diyos, pero hindi talaga sila maka-Diyos. Ginagalang sila ng mga taong ito sa labi, pero hindi sa kanilang puso. Kaya wag nating isipin na kung gumagawa tayo ng mga bagay patungkol sa Diyos, ay okay na tayo sa Diyos. Kumusta ang ating puso? Hindi madadamitan ng relihiyon ang tunay na kalalagayan ng ating puso. Hindi madadamitan ng pagdalo natin sa simbahan ang kalalagayan ng ating puso. Hindi madadamitan ng ating pananalangin ang kalalagayan ng ating puso. Sa kabila ng mahahalagang mga bagay na yon, hindi madadamitan ng pagiging miyembro ng iglesia ang tunay na kalalagayan ng ating puso. Mga kapatid, kaiingat tayo dito. Muli nagpatuloy ang ating Panginoong Hesus, Kabanata 23 ng Mateo, talatang 25. Kahabag-habag kayo mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nililinis nyo ang labas ng kopa at ng pinggan, ngunit sa loob ay puno sila ng kasakiman at kalayawan. At sa kauli-hulihan niya, sinabi dito ng Panginoon sa talatang 27 hanggang 28 ng Kabanatang 23 ng Mateo,
kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat tulad kayo sa mga pinaputing libingan na magandang tingnan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at lahat ng uri ng karumihan. Gayon din naman kayo, na sa labas ay mistulang matuwid sa mga tao, ngunit sa loob ay puno ng mga pagkukunwari at kasamaan. So yun, makikita nyo ang halaga ng kalalagayan ng ating puso. Siguro kung kayo ay pipili ng isang produkto, marahil sa atin dito ay namimili. Marahil isa sa tinitingnan o kinukonsideran nyo ay ano yung label nun? Ano yung label ng isang produktong yun? Yun ay nagpapakita lamang kung gaano kahalaga ang isang produkto. Kaya yun ang iyong marahil una. Hindi dahil mura, kundi anong label. Alam nyo kung mahalaga ang label sa isang produkto, lalo sa puso. Anong label? Anong klase yung puso? Ang hamon ko ay higit sa panlabas na gawain, bantayan natin ang gawain o kalalagayan ng ating puso. Sa ating susunod at huling mensahe, makikita natin doon na ang masasamang pag-iisip sa puso daw nagmumula. At kapag nadoon ang masasamang pag-iisip, nadoon ang kasalanan. Makikita niyong halaga ng kalalagayan ng ating puso, mga kapatid. Ang sabi sa Mateo 12, sa huling bahagi ng 34, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Or out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ganyang kabigat ang sinasabi sa atin dito. Sa aming mga bisita, sa aming mga mahal sa buhay. Kumusta ang katatayo ng inyong puso sa harap ng Diyos? Kayo ba ay handang pasakop sa kalooban ng Diyos? Kayo ba ay handang pasakop sa Kanyang kalooban, sa Kanyang salita? Kung kayo ay patuloy na tumatanggi sa alok o panawagan ng Kanyang salita, ng Ebanghelyo, marahil sa maraming taon, marahil linggo-linggo, yan ay naghahayag lamang ng tunay na kalalagayan ng inyong puso. Nakikita nyo ba yun sa inyong sarili? Na marahil parang wala kayong pakialam sa panawagan ng salita ng Diyos. Kayo man ay tinatawagan ko na mag-ingat. Sa halip na magmatigas kayo sa panawagan ng Ebanghelyo, magkaroon kayo ng mapagpasakop na puso. Marahil isang malambot na puso. Kumilala kayo kay Jesucristo bilang inyong sariling Panginoon at tagapagligtas. At yun ay sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya sa Kanya. Ang mga eskriba at mga pariseo, hindi sila kabilang sa kaharian ni Kristo. Yun ay dahil sa patuloy na pagtanggi nila kay Kristo. Hindi sana ganito ang mangyari sa inyo. Sa atin na mayroon ng Jesucristo, patuloy nating bantayan ang kalalagayan ng ating puso. Marahil kabisado ng lahat. Jeremiah 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Anong kasunod? Who can know it? Sinong nakakaalam dito? Nalalaman mo ba na mapandaya ang puso? Ganyan kabigat ang usapin na to, mga kapatid.
Hindi ko alam kung halos lahat sa atin ay pamilyar sa gospel song na Heart of Worship na sinulat ni Matt Redman. Ito ay nalikha niya sa panahon na ang kanilang pastor noon sa iglesyang iyon na si Mike Pilabacci na pansamantalang inalis ang mga sound systems, ang lahat ng instruments para i-address yung tila umiiral na consumerism sa loob ng iglesia, particular sa worship. At doon ay naipakita kung ano ba talaga o dapat ano ba yung umiral sa worship. It's all about Jesus. Worship is all about Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. Ang gusto ko lang sabihin doon ay kahit sa pagsamba, marahil wala ang puso. Marahil nakita ng pastor na baka kaya lamang nagwo-worship ang mga kanyang kongregasyon is because sa ganda ng sound system, sa kung ano pa man, ganda ng music. No, it's all about the heart, yung gustong ipakita doon. Hindi worship ang pinag-uusapan natin, pero gusto ko lang ipakita kung gaano kahalaga ang puso ng isang tao sa marahil lahat ng aspeto ng kanyang buhay, whether worship or sa usapin ng kasalanan, etc. At sa tingin ko ay itong hymno na ating aawitin bilang tugon ay magandang panalangin sa atin na magkaroon ng pagsamo na suriin ng Panginoon ang ating puso at makita niya kung ano bang laman ito. Sinabi sa unang saknong, suriin mo, O Diyos, ang puso ko, laman ng isip ko'y alamin mo. Yung tuklasin kung may salang lihim, linisin mo ako't palayain. Bilang tugon, awitin po natin, suriin mo, O Diyos, ang puso ko. Bukas po tayo sa panalangin, mga kapatid. Dakila namin Diyos, aming mabuti at mahabaging Ama. Minsan pa, nagpapasalamat kami sa iyo sa mga oras na to. Ang iyong salita ay hayag sa amin, Panginoon. Salamat sa paalala na ang aming mga dahil nakikita sa aming kapatid, sa aming kapwa na mga panlabas lamang ay hindi ito ang basihan ng kasalanan o pagiging makasalanan ng isang tao. At Panginoon, naway tulungan niyo kami na mahulog sa ganitong pagtingin lamang sa kasalanan sapagkat ito man ay labag sa iyong salita. Naway makita namin ang mas malalim ang ibig sabihin ng kasalanan sa buhay ng isang tao. Panginoon, naway tulungan niyo kami na malayo sa mga bagay na kami mismo ay sasalungat at makasusuway sa iyong pamantayan, sa iyong salita. Nakita namin na ang tunay na nakapagpaparumi sa tao ay ang palalagayan o ginagawa ng kanyang puso. At nawa, Panginoon, ay ito yung mas bigyan namin ng pansin sa aming mga buhay. Tunay na napaka delikado nito, Panginoon, sapagkat sino ngang nakakakita ng aming puso. Marahil pwede namin itong itago sa aming kapwa. Subalit wala kaming maitatago sa iyo, O Diyos. Kaya panalangin namin na suriin niyo nga ang aming mga puso. At kung masumpungan niyo na may kasalanan dito ay tulungan kami na ito'y iwaksi, talikuran. Pinikilala namin na kami mga mahihina, di namin kaya na gawin ang mga bagay nito. Huwag namin ang tulong at kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay.
Mahabag ka sa aming mga anak nyo, O Diyos. Mahabag ka sa iyong iglesia. At maging sa aming mga kasama ngayon, sa aming mga mahal sa buhay, nawa, Panginoon, ay magkaroon sila ng mga puso na tunay na handang pasakop sa iyong kalooban. Naway tumugon sila na may pagpapakumbaba sa panawagan ng Ebanghelyo. Naway sila man ay iyong iligtas, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagsama sa amin sa oras ng aming pagsamba at naway tunay na ikay aming napuri. Sapagkat panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.